Magandang umaga, Mr. Reed. Kumusta naman ang tulog mo kagabi? Maayos ba? Nakangiting bati ni Maureen ang tenor pagpasok niya sa silid ng lalaki sa St. Therese Medical Center of Alberta. 3 taon na siyang nurse sa Canada, habang ang lalaki naman ay isa sa mga itinuturing ng ospital na VVIP patient. 5 taon na itong nasa coma, bukod sa malalang brain injury na sinapit nito sa isang malagim na aksidente. Wala na siyang ibang nalalaman tungkol sa lalaki. Confidential ang medical file nito at ang tanging dumadalo lamang dito ay isang lalaking nagngangalang Mr. Thomas. It's Friday today, Mr. Reed, March 7, 2026, 7 in the morning. Paliliguan mo na kita bago mag-almusal para naman fresh na fresh ka, hindi ba? Ako lang pala mag-isa ngayon kasi day off ni Miss Anderson. Yun naman ang nursing assistant nila sa Wing A20 sa 20th floor. Ang palapag na nakalaan para sa neurology department. May 4 na wing yon, isang neuro ICU, lounge para sa pamilya ng mga pasyente at staff lounge. I'm using warm water today. Simula na kasi ng summer eh. Patuloy ni Maureen na para bang nagsasalita rin si Mr. Reed. Nagsuot siya ng gloves at kinuha ang face towel. Binasa niya yun sa tubig na nasa palanggana at marahang ipinunas sa mukha ng lalaki. Isa sa mga pangunahing patakaran sa pag-aalaga ng mga comatose patients ay ang patuloy na pakikipag-usap sa mga ito. May mga pagkakataon pa rin kasing nakakarinig ang mga ito. Yun din ang utos ng pamunuan ng ospital sa lahat ng naka-duty na nurse para kay Mr. Reed. Pero madalas ay si Maureen ang naa-assign dito sa hindi niya malamang dahilan. Kaya naman malaya siyang nakakapagsalita ng Filipino kahit alam niyang malabong naiintindihan siya ng lalaki, kung nakakarinig man ito. At least madaldal ako. Humagighig si Maureen. Yun naman talaga ang gusto nila, hindi ba, Mr. Reed? Ang sabi nila, palagi ka raw kausapin para updated ka pa rin sa mga nangyayari sa paligid mo. Nga lang, nabubulol kasi ako kapag nag-i-English eh. Kaya pagtsagaan mo ng pagtatagalog ko ah. Lumunok siya bago muling nagpatuloy. Hindi ko rin alam kung bakit gustong-gusto nila akong i-assign sa'yo. Siguro dahil hindi naman ako mareklamo. Alam mo na, ganun talaga mga Pinoy, matiisin sa trabaho. And we also do care a lot. Ano sa tingin mo, Mr. Reed? Sandaling napatitig si Maureen sa mukha ng lalaki. Ang totoo, gwapo ito. Malamount mayon ng ilong nito. Mahahaba ang malalantik na pilik mata. Makakapal ang mga kilay at pangahan ang makinis na muka. Matangkad din ito at malaki ang pangangatawan, na kahit ilang taon nang nakahiga ay hindi pa rin gaanong nagbabago ang hulma. Huminga ng malalim si Maureen bago ibinalik ang towel sa palanggana at inumpisahang alisin ang suot nitong patient's gown. Alam mo, sayang na sayang ka talaga. Kung magigising ka lang, aasawahin kita. Tingin ko kasi wala kang asawa eh. Wala namang dumadalaw sa iyo rito kundi si Mr. Thomas. At kung magiging asawa kita, titiyakin ko sa iyong aalagaan at mamahalin kita ng husto. Ang problema nga lang, hindi pa ako available sa ngayon. Kailangan ko pa magtrabaho kasi may 2 pa akong kapatid na pinag-aaral sa Pilipinas. Umiti si Maureen at ipinagpatuloy ang pagtatanggal ng hospital gown ni Mr. Reed. Anyway, malapit na pala ang birthday mo, ano? Next month, you're turning 35. Pero hindi naman halatang 30s ka na. Parang nasa 20s ka nga lang eh. Parang kagaya ko lang, 26. Still sexy and very maganda. Single pa rin ako kung hindi mo na itatanong, Mr. Reed. Talaga? Ay, baka lang ilaw. Biglang napalingon si Maureen sa lalaki. Namilig ang mga mata niya nang dahan-dahan itong nagmulat. Parang slow motion sa pelikula na unti-unti itong lumingon sa kanya. Hindi naman siya halos makahinga nang makita ang kulay abo nitong mga mata. Yun na yata ang isa sa pinakamagandang pares na mga mata na nakita niya sa buong buhay niya. Lumunok ang lalaki. Mr. Reed, are you really awake? Can you see me? Tanong ni Maureen na agad kinuha ang penlight sa bulsa ng suot niyang uniform. Chinek niya ang mata nito at nakumpirma niyang normal ang reaksyon ng pupils nito. Mr. Reed, are you okay? Can you see me? Untag niya sa lalaking nakatitig lang sa kanya. Mahinang sagot nito. Oh my God! Pinindot niya ang emergency button na nasa gilid ng kama nito. Hindi naman naglipas sandali at humahangos na dumating doon ang doktor nito. What happened, Maureen? He's awake, Dr. Patterson. He's awake. Eksaheradang sagot niya. Mabilis na nilingon ng doktor si Mr. Reed.
Agad itong napalapit sa lalaki at kagaya niya ay kinuha rin ito ang penlight upang eksaminin ang mga mata ng lalaki. Mr. Reed, do you know where you are? Do you remember your name? Do you know what happened to you? Sunod-sunod na tanong ng doktor. Isa yun sa mga protocol kapag nagigising ang pasyente, lalo na sa kagaya nitong nakoma ng 5 taon. Lumunok ang lalaki. Water, please. Napatingin si Dr. Patterson kay Maureen. Raise the head of the bed, nurse. Utos nito. Let's check his swallow reflex first. Tumango siya at alertong itinaas ang ulunan ng kama ni Mr. Reed bago kumuha ng maliit na cup ng tubig. Here's the water, Doc. Ani Maureen bago iniabot yun sa doktor. Thanks. Now, Mr. Reed, since you have a nasogastric tube, we need to do a quick swallow test. Just take a small sip first. Tumango ang lalaki at dahan-dahang uminom. Pareho silang nakatingin dito ni Dr. Patterson habang lumulunok ito ng tubig. Feel better? Tanong ng doktor. Yeah. Good. We can remove your NGT now. Gloves please, Maureen. Here, Doc. Ani at madaling kinuha ang gloves na nasa lamesa sa gilid. Thanks. Now relax, Mr. Reed. I'm just going to pull out the NGT. Okay. Sagot ng lalaki. Nang maalis ni Dr. Patterson ang NGT na nakalagay sa ilong ng lalaki na siyang pinadadaanan ng liquid nutrition at vitamins nito, bahagyang napaubos si Mr. Reed. That's normal. Just take a deep breath. Sabi pa ni Dr. Patterson. Pagkalipas ng ilang sandali, muli nitong inulit ang mga tanong kanina. Tumingin muna kay Maureen si Mr. Reed bago sumagot. I think I'm in a hospital because of the accident. And yes, I remember my name. It's Calix Reed. Good. Now look at my hand. Can you follow it? Itinaas ni Dr. Patterson ang hintuturo nito at marahang iginalaw. Nakasunod naman ang tingin doon ni Mr. Reed. Okay. Please lift your hands for me. Muling sumunod ang lalaki. How about your feet? Lahat ng basic test na sinabi ni Dr. Patterson ay nagawa naman ni Mr. Reed, kaya nakahinga sila ng maluwag ng doktor. Alright. Order an MRI, brain CT scan, chest x-ray, blood culture, EKG, and EEG. Do it now, Nurse Maureen. Ani Dr. Patterson sa kanya. Yes, Doc. Bumalik siya sa nurse's station at isa-isang tinawagan ang mga departamentong magsasagawa ng mga test para kay Mr. Reed. Bago siya bumalik sa silid ng lalaki, kinuha na niya ang mga gamit para makunan ito ng dugo. Siya na mismo ang gagawa niyon at ipapadala na lamang ang sample sa laboratory. Pagbalik niya sa silid ni Mr. Reed, kausap pa rin ito ni Dr. Patterson. Alright, since Maureen is here, I'll have to go, Mr. Reed. I need to update the president about your situation. Paalam ng doktor. Wait, Doc. Pigil dito ni Mr. Reed. Yes? Do you have any questions? Yeah, a lot. But I want to know first if my fiancé is okay. Nagkatinginan sila ni Dr. Patterson bago ito muling hinarap ng huli. I'm so sorry, Mr. Reed. I'm not in the position to tell you some details and I'm a co-owner of this hospital. Did you know that? Sandaling na estatwa si Maureen sa narinig. Maging si Dr. Patterson ay tila kinabahan. Calix! God, you're awake! Biglang wika ng tinig ng isang lalaki. Sabay-sabay silang napalingon sa pinto. Naglalakad na papasok ang presidente ng ospital na si Dr. Andrews. May edad na ito pero matikas pa ring tingnan. Harry, glad you're here. Masayang wika ni Mr. Reed. Of course. As soon as I heard the good news, I ran here. Yeah, thanks. At last, I saw a familiar face. How is Shara, by the way? She's here, right? Napatingin sa kanila si Dr. Andrews. Can you leave us for a moment? Anito. Of course, Dr. Andrews. Just call us when you need something. Sagot ni Mr. Patterson. Napatingin si Maureen kay Mr. Reed. Nagulat siya nang makitang titig na titig ito sa kanya. Let's go, Nurse Maureen. Yaya sa kanya ni Dr. Patterson. Sumunod naman siya rito. At bago niya isara ang pinto, isang sulya pa ang ginawa niya sa lalaki. Nahuli niyang nakatitig pa rin ito sa kanya kaya mabilis niyang naisara ang pinto. At halos takbuhin na ang pagbalik sa nurse station dahil sa malakas na kabog ng kanyang dibdib. Hindi alam ni Maureen kung ano ang nangyari sa kanya, pero noon lang siya kinabahan ng husto dahil sa isang lalaki.
Nang sumunod na araw, naging abala ang wing nila, lalo na si Maureen dahil sa pagkakagising ni Mr. Reed. Siya ang ini-assign na nurse para sa lalaki. Nakagustuhan din daw nito. Ang presidente pa ng ospital ang kumausap sa kanya at binilinan siya nitong maging maingat sa lahat ng kanyang sasabihin. As if naman na may malalaman ako tungkol sa pasyente. Hello, confidential nga ang file niya, di ba? Bulong ni Maureen sa sarili habang nakabantay sa labas ng CR dahil umiihi ang lalaki. May sinasabi ka ba? Ay, baklang hilaw! Kagit siyang napalingon sa loob ng banyo. Nakatingin na pala ang lalaki sa kanya. Mr. Reed, are you done? Tulurong tanong niya kaya hindi pumasok sa kanyang isip na muli itong nagsalita ng Tagalog. Yes, kanina pa. May sinasabi ka ba? Napatigil siya sa pagpasok ng wheelchair at napatitig sa lalaki. Marunong po talaga kayong magtagalog? Oo naman. My mom was a Filipina, while my dad was a Canadian. Kaya pala. Teka, was ho? Meaning wala na sila? Aha. Oh, I'm so sorry, Mr. Reed. Hindi ko po alam. No, it's okay. I'm fine with it, Maureen. Kaya pala walang ibang dumadalaw sa'yo dito. At siguro kaya ako ang ini-assign sa'yo kasi naiintindihan mo ko. Oo, at ang daldal mo. Ho? Paano niyo naman nalaman? Ikiniling nito ang ulo. Bakit? Hindi mo ba alam na nakakarinig pa rin ng ibang comatose patient? Alam ho. Sagot ni Maureen sabay tango. Naririnig mo pala ako. At least hindi ka bored kung saan ka man naroroon dati. Tinulungan niya ang lalaki na makaupo sa wheelchair dahil hindi pa halos nagfa-function ang mga binti nito. Normal naman yun dahil 5 taon itong nakoma, kaya kailangan pa rin itong dumaan sa physical therapy. So, totoong wala ka pang asawa? Tanong ng lalaki sa kanya. Napahinto si Maureen sa pagtutulak ng wheelchair at napatingin dito. Narinig mo rin yon? Yes, lahat ng mga sinabi mo kahapon ay narinig ko. Including those remarks na hindi halatang magti-35 na ako. Nasayang ako. Na sexy ka, maganda at single. Parang nadampian ng apoy ang magkabilang pisngi ni Maureen sa narinig. Hindi rin siya makasagot kaya walang imik na itinulak niya ang wheelchair palapit sa hospital bed at tinulungan itong makahiga roon. So, bakit bigla kang tumahimik ngayon? Untag pa ng lalaki, bahagyang nakangiti. Tumingin siya rito. Kasi hindi maituloy ni Maureen ang sasabihin kaya natawa ito. Tawang hindi naman umabot sa mga mata nito at nauunawaan niya kung bakit. Kahapon pagkatapos ito makausap ni Dr. Andrews, dumating doon si Mr. Thomas at dama niya kay Calix ang samud-saring emosyong inilalabas ng katawan nito. Hindi man niya alam kung ano ang pinag-uugatan niyon pero nauunawaan niya ang isa sa mga dahilan ay ang pagkakakoma nito sa matagal na panahon. Hey, I'm just kidding, Maureen. Don't take it seriously. Wika ni Calix nang hindi siya sumagot. Napatitig siyang muli rito pagkuway tumango. Kahit naman hilaw lang ang tawa nito, gwapo pa rin to. At noon lang niya napansin ang cute nitong dimple sa kanang pisngi. Hey, sabi ko biro lang. Ulit nito. Ipinilig ni Maureen ang ulo at inilagay ang wheelchair sa isang gilid. Pagkatapos, binalikan niya si Calix. Pwede po ba ako magtanong? Yun kung okay lang naman sa'yo. Anya bago pa paghinaan ng loob. Ang dami kasing tumatakbo sa isip niya, kaya kaysa namang mag-abang ng chismis sa kanya mga kasamahan, mas maiging direktahin na niya ito. Natawa itong muli. So, madaldal ka lang talaga. Hindi naman ho. Kaya lang, syempre, curious lang ho talaga ako. I know. Alin ba ang gusto mong unahin ko? Ang tungkol sa kung bakit walang dumadalaw sa akin dito? Ang reaction ko sa pagkakakoma ko sa matagal na panahon? O ang tungkol sa fiancé ko? Natigilan si Maureen. Nahiya at biglang natauhan. Sorry po. Alam ko nababaguhan pa kayo sa lahat ng nangyayari. Siguro kalimutan mo na lang na nagtanong ako. Basta kapag gusto mo ng kakwentuhan, narito lang ako at handang makinig sa'yo. Mabilis niyang bawi. Naaalala niya ang sinabi ni Dr. Andrews. May tendency raw na ilayo ni Mr. Reed ang sarili sa kasalukuyan. In short, may posibilidad na maging in denial ito at pekein ang mga ipinakikitang emosyon na maaaring maging resulta ng isang mental health problem nito. At yun ang iniiwasang mangyari ni Dr. Andrews. Lalo pa at natural na magaling itong makipag-usap. Kaya wag na wag raw siyang magpapadala at bantayang mabuti si Mr. Reed. No, it's alright. Alam kong pinaalalahan ng kanihari, pero wag mo siyang intindihin. Anito, sigurado po ba kayo?
Nanunukat ang mga matang tinitigan ni Maureen ang kausap. Oo naman. Umeedad na si Harry kaya medyo nag-overreact minsan. But rest assured that I'm fine. Isa pa, kilala ko pa rin naman ang sarili ko at sinasabi ng katawan ko kahit matagal akong nakoma. In fact, I feel like I'm getting used to everything. Pakiramdam ko muling nanumbalik ang lakas ko. At sigurado ako, kapag lumabas ang resulta ng mga test ko, tiyak na sasabihin ni Dr. Patterson na normal lang ang lahat. Determinadong sabi nito. Napabuntang hininga si Maureen. Okay ho, basta kapag may nararamdaman kang kakaiba, sabihin mo agad sa akin. Meron nga pero secret muna. Ha? Bakit naman po? Basta. Paano kita matutulungan kung hindi mo agad sasabihin sa akin? You can't, Maureen. Sarili ko lang ang makakatulong sa akin. Anyway, gusto mo bang magkwento na ako? Pag-iiba ni Calix sa usapan. Gusto niyang malibang, lalo pa't hindi niya gustong ipakita kay Maureen na nahihirapan pa rin siyang i-process ang lahat ng kanyang nalaman kahapon. Alam niya kasing magre-report agad ito kay Harry. Akala ni Calix noong isang araw lang nangyari ang lahat, but it turned out that 5 years had gone so fast. Ang mga tinig palang narinig niya ay hindi lamang nangyari sa loob ng isang araw, kundi 5 taon. At ang madalas niyang marinig ay ang tinig ni Maureen. Yun ang sigurado siya. Magkukwentuhan pa ba tayo o magpapaligsahan na lang ng titigan? Untag niya sa dalaga na nakatingin pa rin sa kanya. Namula ito. Natawa naman si Calix. Kayo ho, kung komportable ka sa akin eh. I'm comfortable with you, Nurse Maureen. Siguro dahil ikaw ang madalas na nakasign sa akin kaya nang magising ako, parang ang gaan-gaan ng loob ko sa'yo. Talaga ho? Oo nga. You reminded me of my mother. Ho? Bakit naman ho? Because you're both madaldal. Talakera ang nanay ko nang nabubuhay pa siya. Natawa ito pero madaliling tinakpan ng bibig. Sorry ho, natawa lang ako sa talakera pero hindi ho sa sitwasyong wala na siya. Well, matagal na rin wala ang nanay ko. She passed away before my accident. Lung cancer. Ang tatay ko naman mas nauna kay mommy. So basically, I live alone. That's the reason why no one was visiting me except for Mr. Thomas. Isa siya sa pinagkakatiwalaan kong tao sa kumpanya. He's my advisor and almost a father to me. At nagpapasalamat ako sa kanya dahil kahit na naratay ako dito sa ospital, nanatili siya sa tabi ko at pinangalagaan ang posisyon ko sa kumpanya. Kung hindi dahil sa kanya, baka matagal na akong wala at baka matagal na rin wala sa akin ang kumpanya ko. Mahabang kwento ni Calix. Ano bang kumpanya sinasabi mo? Tanong ng dalaga. I own the Reed Global Holdings. Reed Global Holdings po ba? Yung sikat sa larangan ng medical technology kagaya nitong kama na hinihigaan mo at pati na rin ng MRI machines, X-ray machines and so on? Yes. Nanlaki ang mga mata nito at agad na sumilip sa ilalim ng kama. Wow, totoo nga. Kayo pala ang main supplier ng ospital na to. Natawa si Calix. Of course. I own half of this, remember? Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko. Well, hindi lang naman tungkol sa medical technology ang sakop ng kumpanya ko. Meron din sa infrastructure at investment. Ibig sabihin po pala, bilyonaryo ka? Basically, ganun na nga. Napasinghap ng malakas si Maureen sabay takip sa bibig. Ilang beses din itong huminga ng malalim kasabay ng kanyang pagtawa. Relax, tao pa rin naman ako. Medyo nakaangat lang ng konti sa buhay. Nakangiting ani Calix. Anong medyo? Marami ka nang mabibili kung bilyon-bilyon ng salapi mo. Pwede na nga hong hindi ka na magtrabaho eh. Well, I'm planning to do that, pero hindi pa sa ngayon. Marami pa akong kailangan gawin sa opisina. Pero ang sabi ni Harry, hinay-hinay lang, kaya heto, kausap mo ko ngayon. And yes, being a billionaire is the reason why my medical profile is confidential. Alam mo na, para iwas media at kung ano pang threat sa buhay ko habang narito ako sa ospital. Paliwanag ni Calix. Yun po talaga mahirap sa mayayaman. Bukod sa pag-iwas sa kung ano-anong issue, ang dami pang kalaban. Kaya ako, tama na ang simple, basta nakakaraos. Yun ba ang pangarap mo, Maureen? Oo naman. Basta pag natapos ng mga kapatid ko sa kanilang pag-aaral, tapos nakapagpundar na ako ng negosyo, may sariling bahay at may ipon, uuwi na ako sa Pilipinas. Mas masaya rin kasi ang buhay sa Pinas. Napatango-tango si Calix. Well, mas maganda naman talagang mamuhay ng simple. Mas tahimik. Sinabi mo pa, Mr. Reed. Tapos sa probinsya kayo titira? Ay nako, tsak na ma-enjoy mo talaga ang buhay mo. Ibig sabihin, sa Pilipinas mo balak mag-retire? Oo naman.
Mahal na mahal ko ang aking bayang Sinilangan. Kayo ho ba? Dito ako sa Canada lumaki. Pero madalas din kaming umuwi sa atin. And yes, I love the Philippines. Napangiti ang dalaga kaya sandaling natigilan si Calix. Sino ba namang hindi maiinaw sa Pilipinas, Mr. Reed? Ang ganda na, ang babait pa ng mga tao. Tama, parang ikaw. Ho? Oh, why surprised? Akala ko ba confident ka sa pagsasabing maganda at sexy ka? Namula ito. Hindi naman ho sa ganun. Kaya lang ho. Calix? Anang tinig ng isang babae mula sa pinto. Sabay silang napalingon doon ni Maureen. Nagsalubong ang mga kilay ni Calix nang makilala ang babae. Shera. Oh my God, Calix! Patakbo itong lumapit sa kinaroroonan nila. Madali namang gumilid si Maureen nang dire-diretso ang babae sa tabi niya at bigla siyang niyakap. Kitang-kita ni Calix kung paano sila tinitigan ni Maureen bago ito nag-iwas ng mga mata. Sa labas na po muna ako. Anito. No. Mabilis niyang pigil sabay hawak sa kamay ni Maureen. Napalingon ito sa kanya, maging si Shera na namamasana ang gilid ng mga mata. Please stay, Maureen. Anya, pagkuway binalingan si Shera. What are you doing here? Tanong niya rito sa malamig na tinig. Napakurap-kurap ito at sandaling natigilan bago nakuhang ibuka ang bibig. I wanted to see you. Why? May rason pa ba para dalawin mo ako? Calix. I think hindi mo na kailangan gawin yung bagay na to, Shera. As you can see, I'm fine now. At ngayong alam mo na yun, makakaalis ka na. Taboy niya rito. Isang half Canadian at half Filipina si Shera, kaya nakakaintindi ito ng Filipino. Larawan ng gulat ang mukha nito habang nakatingin sa kanya. But Calix... Please, Shera. Just go. I don't want to complicate things between us. You moved on, nagpakasal ka sa iba, and I understand that. Ngayon, hayaan mo namang ako magpatuloy sa buhay nang wala ka. Mariin itong nakagat ang labi sabay iling. I'm so sorry, Calix. Hindi nito magawang ituloy ang sinasabi. Huminga siya ng malalim. Hindi mo akalaing magigising pa ako, ganun ba? It's not that. No, Shera. I know that's the main reason why you chose to move forward without me by your side. At sabi ko nga naiintindihan naman kita. Wala naman talagang kasiguraduhan kung magigising pa ako. So now I just wish you luck with your life. Sinabi na rin sa akin ni Mr. Thomas na si Gilbert ang napangasawa mo. Well, good for you. Hindi siya kagaya ko na palaging busy sa trabaho. At hindi siya kagaya ko na pababayaan kang masaktan at masangkot sa isang aksidente. Mahabang saad ni Calix. Kilala rin niya ang napangasawa nito. Isa rin sa mga kaibigan nila. At totoo ang sinabi niya na nasa mabuting kamay si Shera. Dalawang butil ng luha ang pumatak sa magkabilang pisngi ng babae na madali naman itong pinunasan sabay hinga ng malalim. I just want to let you know that I'm sorry for everything, Calix. Don't be. Ako naman ang may kagagawan kung bakit nangyari sa akin to. Kaya wala kang dapat na ihingi ng tawad. But Calix... Shera, tanggap ko na ang sitwasyon ko ngayon. Tanggap ko na hindi ka na babalik pa sa akin. Kaya sana pabayaan mo na ako. Tumingin si Calix kay Maureen at bahagyang umiti. After all, hindi naman boring ang buhay ko ngayon. I have someone who's looking after me. And Maureen is a great nurse and companion. I will never have any dull moments with her. Anyang hindi inaalis ang mga mata kay Maureen. Muli itong namula at nag-iwas ng tingin. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Shera. Pagkuway tumango. Alright, I'll let you do what you want. And I just wish you to be happy. I will, Shera. I will. So, this is goodbye? Yeah, this is goodbye. Muling nangilid ang mga luha nito. Can I at least kiss you one last time? Marahang tumango si Calix. Hinalikan naman siya ni Shera sa pisngi. Thank you, Calix. Bulong nito bago marahang humakbang palayo. Pagdating nito sa pinto, isang sulya pa ang ginawa nito bago tuluyang isinara yon. Bulalas ni Calix sabay sapo sa dibdib na bahagyang kumirot. Mariin din siyang napapikit at hinilot ang sentido. Mr. Reed! Tarantang wika ni Maureen na agad siyang pinunsuhan. Mr. Reed, are you okay? Please say something. Do you want me to call Dr. Patterson? No, just please stay here with me. Please, Maureen. Pakiusap niya habang mahigpit na nakahawak sa braso nito. Please don't leave me. Please don't go away. Para namang madudurog ang puso ni Maureen sa tinurang yun ng lalaki,
at mahigpit itong niyakap. Nauunawaan na niya ang ibig sabihin ni Dr. Andrews dahil nakikita niya kung paano ito nahihirapan sa mga sandaling yon. Mr. Reed was just faking it. Hindi totoo ang mga sinabi nito kanina kay Shera. He's broken at alam niyang hindi yun gustong ipakita ng lalaki sa dati nitong fiancé dahil may sarili na itong buhay. Mas gusto nitong ito ang masaktan kaysa saktan pa ang babaeng iniibig nito. At dahil doon ay mas hinangaan pa ni Maureen ang lalaki. Hindi lahat ng lalaki kagaya ni Mr. Reed na kayang magsakripisyo kahit pa durog na ito. At hindi lahat ng lalaki ay mapagparaya. I could still picture in my head what we were trying to build. I could still feel her beside me, hear her laughter, and that annoying voice of hers. It felt like it all happened just yesterday. Sabi nito makaraan ng ilang sandali. Elise, Mr. Reed, alam ng lahat na para sa'yo kahapon lang nangyari ang lahat. At nauunawaan kong masakit talaga. Pero sana wag mong hayaang talunin ka nito at ng lungkot na namamahay sa dibdib mo. Bata ka pa at marami pang magagawa sa buhay. Alam ko may naghihintay pang magandang bukas para sa'yo. Malumanay na wika ni Maureen. Kumawala ito sa pagkakayakap sa kanya. Do you think so? Ngumiti siya. Aba, oha naman. May rason pa kaya ka nagising at ang rason na yun ang magdidikta sa takbo ng buhay mo. Well, I just hope you're right, Maureen. Dahil alam mo bang kay Shera na noon umiikot ang buhay ko? After my mother passed away, siya ang naging karamay ko sa araw-araw. At noong naaksidente kami, ipinipilit niya sa akin na siya na magmamaneho dahil pagod ako galing trabaho. Hindi ako pumayag. Ipinilit ko ang gusto ko kasi anniversary namin kinabukasan. At sa bahay ko sa Canmore kami dapat magsiselebrate. Pero isang iglap, nakita ko na lang na pabunggo na sa sinasakay namin ng isang truck. Hindi ko na yun naiwasan kaya sinapit ko to. Sising-sising wika nito. Pero ang mahalaga naman ay buhay kayong pareho, hindi ba? At kung kaya mong isang tabi ang nararamdaman mo para kay Shera, kung kaya mong masaktan para lumigaya siya, that's true love, and I really admire you for that. Matagal siyang tinitigan ni Calix. Are you? Oo naman. At alam ko dahil magandang hangarin mo at hindi naman masama ang puso mo. Makakakita ka rin ng isang taong magmamahal sa iyo ng tapat at totoo. Isang taong mananatili sa tabi mo habang buhay. Sinserong sagot ni Maureen. Unti-unting napangiti ang lalaki. Lumabas ang cute nitong dimples habang ang abo nitong mga mata ay nagniningning. At hindi niya maiwasang lumakas ang kabog ng dibdib. Thank you for your kind words. I really appreciate it. And you being here with me. Sana lang hindi ka magsawa sa akin. Nako, Mr. Reed, paano naman ako magsasawa? Mabuti ka namang tao. Saka, matanong ko lang ho, kaya ba halos lahat ng staff dito ay Filipino ay dahil sa inyo? Well, ano sa palagay mo? Palagay ko tama ako ng napuntahang lugar kasi hindi ako nanibago. At kung hindi dahil sa inyo, baka wala akong maayos na trabaho dito. Kaya salamat ho, Mr. Reed. Isa ako sa natanggap dito na Pinay nurse nang magpasya akong makipigsapalaran sa abroad. Don't mention it. I think you really earned your place here. Kasi magaling kang nurse at marunong makisama. Sabi mo nga, iba pa rin ang alaga at kalingang Pilipino. At napatunayan ko yan dahil sa'yo. Napangiti si Maureen. Proud Pinoy ho talaga ako. Yeah, ako rin naman. Sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan nila bago muling nagsalita ang lalaki. By the way, stop calling me Mr. Reed. Para kasing antanda ko na. Saka wag ka na ring mag-ho at po sa akin. Nakakahiya naman ho sa inyo. Isa ho kayo sa may-ari ng ospital at can't you just agree to me, please? Can we just be friends? Please? Magkababayan naman tayo, di ba? Mariing nakagat ni Maureen ang pang-ibabang labi. Sige ho, kung yun ang gusto nyo. Yes, at sabi ko wala na ring ho, oho at po. Nasa Canada naman tayo, wala sa Pilipinas. Okay, kaya ang boss kaya hindi ako pwedeng humindi. Pabirong tugon niya. Good, at least nagkakaintindihan tayong dalawa. 3 linggo ang mabilis na lumipas. Malaki na ang naging progreso ni Calix. Nakakatayo na siya at nakakalakad na kapag may walker at alalay. Ngunit hindi pa rin niya yun kayang gawin ng matagal dahil madalas pa ring manghina ang kanyang mga binti. Kaya nagdesisyon si Calix na alokin si Maureen para maging private nurse niya. Maureen. Kuha niya sa atensyon nito habang tulak-tulak nito ang kanyang wheelchair. Patungo sila sa kanyang therapy session sa umagang yon. Hindi ba alam mong malapit na akong umuwi? Tapos na lahat ng neurotest mo pati na sa cardio.
Wala naman silang ibang nakitang problema kaya regular check-up na lang ang kailangan mo. And of course, itong therapy. Bakit? May nararamdaman ka bang kakaiba ngayon? Wala naman. Bakit mo naitanong? Because I need someone whom I can trust. Akala ko naman kung ano na. Akala ko sumasakit ang ulo mo eh. Nag-worry tuloy ako. Umiling si Calix at tiningala ang dalaga. No, it's not. Pero may kinalaman sa'yo ang sasabihin ko. Ano yon? I want you to be my private nurse, Maureen. Napahinto ito sa pagtutulak ng kanyang wheelchair at tinitigan siya sa mga mata. Seryoso ka, Sir Calix? Tanong ni Maureen makaraan ng ilang sandali. Nasa mukha ko ba ang nagbibiro? Ganting tanong ni Calix. Napakunot ang noon nito sabay iling. Hindi, pero ako talagang kukunin mo? Oo nga, sanay na ako sa'yo. Sanay na akong kasama kita. Alam mo na rin ang lahat ng mga pangangailangan ko. Hindi ba mabuti para sa akin kung ang kukunin ko ay ikaw mismo? You know my medical history, and I know madali kang re-responde kapag may nangyari sa akin. Hindi sumagot ang dalaga. Nakatitig lang ito sa kanya na para bang may imposibleng bagay siyang ginawa. Kung ang iniisip mo yung trabaho mo sa ospital, don't worry. I will double your salary at sisiguraduhin ko sa iyong makakabalik ka pa rin dito kahit na nag-resign ka. That is, kapag magaling na ako. Napabuntong hininga ito. Wala ka ba talagang ibang makukuha, Sir Calix? Wala, ikaw lang ang alam ko. Sigurado ka? Natawa si Calix. Ilang beses mo ba itatanong kung sigurado ako? Siyempre, sigurado ako. Hindi naman naaapektuhan ng isip ko, di ba? May scan circular kaya alam mong matino akong kausap. Kasi naman, medyo nakakabigla. At ano naman ang nakakabigla sa pag-aalok ko? Kasi alam kong mas marami pang mas magagaling sa akin dyan. At saka, pero hindi sila kasing maalaga mo. At sa'yo ako komportable. Mabilis na putol ni Calix. Sus, huwag mo nga akong bulahin. O baka taktika mo to para mapa-oo ako. Bakit? Kaya ka bang dalhin ng bola-bola lang, Nurse Maureen? Aba, hindi Magiging single ba ako sa loob ng 8 taon kung nakukuha ako sa pambobola? Kaya nga. At gusto ko pag-isipan mo muna itong mabuti, Maureen. Gaya nga ng sabi ko, doble ng sahod mo rito ang magiging sahod mo sa akin. Seryoso ba talaga yun? Napailing si Calix. Ayan ka na naman. Seryoso nga ako, di ba? Kasi kung doble, halos kalahating milyon na yun sa isang buwan. Mabilis ako makakaipon. Oh, ayaw mo ba nun? Hindi mo na yung kailangan kumuha ng extra job para mapabilis ang pag-iipon mo. Nakita ni Calix na nag-isip ito. Gusto ko syempre, pero pwede ko naman pag-isipan muna, hindi ba? Oo nga, kasasabi ko lang eh. Napakamot si Maureen sa noo. Naninigurado lang, sir. Sus, palagay mo naman sa akin, scammer. Malay ko ba? Napataltak si Calix. Basta pag-isipan mo muna ang offer ko para makapagpagawa ako ng kontrata natin kay Mr. Thomas. Okay. Ilang araw din pinag-isipan ni Maureen ang alok ni Calix. Itinawag pa niya yon sa kanyang pamilya sa Pilipinas at ang sabi ng mga ito, basta kung ano raw ang gusto niya, yun ang sundin niya. Magandang oportunidad ang ibinibigay ni Calix sa kanya, lalo't malaki ang sweldo. Hindi rin magiging problema kung magre-resign siya dahil ayon na rin dito, maaari naman siyang bumalik sa ospital kung gugustuhin niya. Ang iniisip lang niya, kung magiging private nurse siya ng lalaki, tiyak na titira sila sa iisang bahay, at yun ang ikinababahala ni Maureen. Sa mga nakalipas na araw, dama niya ang namumuong paghanga niya rito, at ayaw niyang mas lumalim pa yun, lalo na't alam niyang wala rin naman yung magiging katugon. She already knew what kind of woman he liked the first time she saw Shera. Mahinhinto, halos hindi makabasag pinggan, at parang manika sa ganda, at malayong malayo siya roon. Napabuntong hininga si Maureen. At para sa naman yun? Ay, baklang hilaw! Napalingon siya kay Calix na kanina pa yata nakatingin sa kanya, habang sapu-sapo ang kumakabog na dibdib. Natawa ito. That's really your expression, ano? I thought nasabi mo lang talaga yan noon dahil sa gulat. Sorry, ikaw naman kasi. Bakit ba nanggugulat ka? Ha? Ginulat ba kita? Magkaharap tayo, di ba? Oo nga naman. Tugon ni Maureen sa isip. Nakaupo sila sa harap ng lamesa dahil oras yun ng pananghalian. Ayaw ni Calix na hindi niya ito sasabayan, kaya wala siyang choice. Ano? Hindi ka na nagsalita dyan. Ano bang iniisip mo, Maureen? Wala naman. Tapos ka na bang kumain? Mabilis na pag-iiba ni Maureen sa usapan. Not yet.
At hindi ako matatapos hanggat hindi mo sinasagot ang tanong ko. Wala nga sir. Wala? O baka naman tungkol to sa sinabi ko nung nakaraan. Napabuntong hininga si Maureen. Well, maganda naman talaga ang offer mo. Kasi bukod sa doble ang sahod ko, tiyak ding libre ang pagtira ko sa bahay mo, hindi ba? Oo naman. At kapag ganoong libre, ibig sabihin malaki talaga ang maiipon ko. Alam mo naman na medyo may kamahalan ng cost of living dito sa Canada. Sa almost 250k kong sahod sa isang buwan, kalahati lang yung natitira. Minsan wala pa. Yeah, alam ko ang bagay na yan. At bala ko na noon pa na i-free ang board and lodging ng mga doktor at nurses na galing sa Pilipinas. Kaso nga, nakoma ako. Pero ngayon, yan ang isa sa mga ipinaayos ko kay Mr. Thomas at Harry. Talaga, Sir Calix? Of course. I own some buildings here. At hindi naman masama kung ipapagamit ko ang ilang units niyo ng libre. You know, I already have a lot. At nauunawaan ko na mahirap para sa isang OFW na magsimula sa ibang bansa. Lalo na't obligado ang karamihan na magpadala ng sahod nila sa pamilya sa Pilipinas. Napailing si Maureen. Naks, iba na talaga kapag bilyonaryo. Ang generous. Natawa ito. Iaanhin ko naman kasi ang kayamanan ko kung walang paglalagyan, di ba? Hindi ko nga yan madadala sa hukay eh. So might use it in good ways. Sang-ayon naman ako dyan, sir. So ibig bang sabihin, tinatanggap mo na ang offer ko? Tanong ni Calix habang titig na titig kay Maureen. Sabay ka nun, Sir Calix? Hindi nga. Lalabas na kasi ako bukas. Kaya dapat na ipopropose na ang paglipat mo sa akin. Oo nga pala. Deal na ba? Deal or no deal? Pabirong wika ni Maureen na ginaya pa talaga si Chris Aquino. Napakagalpak naman si Calix. Ano nga, Nurse Maureen? Ay nako. Sige na nga. Basta ba hindi ka magsusungit eh. At kailan naman ako nagsungit? Malay ko ba na may ganoong side ka pala? Dati oo. Pero ngayon wala na. Alam mo na, nagbagong buhay na ako. Sabi mo nga may rason kung bakit ako muling nagising at siguro, isa na ron ang maging mas sensitive pa sa aking paligid. Bakit naman? Kalahi ka ba ni Grinch dati, sir? Hindi naman. Mala Grinch pero madalas ay seryoso ako. Tumango-tango si Maureen. Well, tama lang namang baguhin natin ang ating sarili kung nabigyan pa tayo ng isa pang pagkakataon. Pero hindi naman ibig sabihin yun ay babaguhin mo na kung sino ka talaga. Para mo rin kasing binaliwala ang mga natutuhan mo sa buhay mula umpisa kung ganun ang gagawin mo. Ngumiti si Calix. You're right. At hindi ko naman babaguhin kung sino ako. Minor changes lang sa ugali ko. Tama! Muli silang nagkatawanan dahil ginaya na naman ni Maureen ang boses ni Chris Aquino. At hindi siya magsasawang gawin yon para lamang mapatawa si Calix sa araw-araw. Dahil nga isa si Calix sa may-ari ng St. Therese, madaling na proseso ang resignation ni Maureen. At nang umuwi na sila sa bahay ng lalaki, wala siyang ibang nasabi kundi puro wow. Napapalibutan ng matatayog na pine trees ang buong bakuran nito, habang sa likuran naman ay naroon ang makapigil hiningang tanawin ng matatayog na bundok ng Canadian Rockies. May maninipis na snow sa tuktok niyon. Isa sa mga dinarayo sa lugar. Ang mansyon nito ay gawa sa makakapal na timber beams at natural stone. May 3 palapag yon, malawak na terrace at isang infinity hot tub na nakaharap sa kabundukan. Sa gabi, nagiging mainit at maaliwalas ang loob ng bahay dahil sa napakalaking fireplace sa grand living room. So, pwede na ba akong magtanong sa'yo kung kamusta ang pagtirang mo dito, Maureen? Tanong ni Calix isang gabi habang naghahapunan sila. Kailangan mo pa ba talagang itanong yan, sir? Hindi ba obvious na gustong-gusto ko ang lugar na to? Well, glad to hear that. Akala ko kasi hindi pasado sa taste mo. What? Ako pa talaga ang choosy ha? Para sabihin ko sa'yo, ito na ang pinakamagandang lugar at pinakamagandang bahay na natulayan ko sa buong buhay ko, sir. Parang ayaw ko na nga umalis eh. Then don't. Ha? Napatitig si Maureen kay Calix. Seryoso ito pero kitang-kita niya ang kakaibang kislap ng abuhing mga mata nito. Ang sabi ko kung gusto mong dito tumira, pwedeng-pwede naman. Napakurap-kurap siya kasabay ng bahaw na pagtawa. Huwag mo nga ako niloloko ng ganyan, sir. Anong gagawin mo? Ibibigay mo sa akin ang property na to. Sinuswerte naman ako masyado. Well, why not? Sir Calix, hindi ako nagbibiro, okay? Ako rin naman, Maureen. Hindi ako nagbibiro. At diba sabi ko, wala nang sir. Wala na tayo sa ospital. Matagal silang nagkatitigan, pero sa bandang huli ay siya rin ang sumuko. Okay,
Pero siguro iba na lang ang pag-usapan natin. Ani Maureen. At bakit naman? Dahil imposible ang sinasabi mo, Calix. Ano namang imposible sa sinasabi ko? Ako naman ang may-ari nito. I could do whatever I want with my properties. At kabilang doon ng ipamigay ito sa taong hindi mo naman kaano-ano? Bakit nga hindi? Wala naman akong ibang close na kamag-anak, maliban sa second cousins ni na mommy at daddy. Pareho silang solong anak kaya wala akong matatawag na pinsang buo. Kamag-anak mo pa rin ang mga yun, Calix, at ayokong sa bandang huli habulin nila ako dahil lang sa sinasabi mo. Napabuntong hininga to. Hindi ka nila hahabulin. Ay nako, hirit pa talaga. Hindi mo ba mababago yan? Ang alin naman? Ang pagiging makulit mo. Ano namang masama sa pagiging makulit ko? Ay, ewan. Kumain ka na nga lang para makainom ka na ng vitamins mo. Isa pa, maaga darating bukas ang therapist mo. Tuloy-tuloy na wika ni Maureen. Dahil kayang-kaya namang magbayad ni Calix ng on-the-house therapist, hindi na nito kailangan pang magpunta ng ospital. Maureen. Calix, tama na, okay? End of discussion na ang sinasabi mo. Putol niya sa ibang sasabihin nito. May pagkamakulit talaga ang lalaki kaya madalas ay siya na lamang ang sumusuko. Kung magpakasal na lang kaya tayo para wala ng problema. Naubos si Maureen. Mabuti na lang at walang laman ng bibig niya. Agad siyang inabutan ni Calix ng tubig. Ayos ka lang? Nag-aalalang tanong nito. Uminom muna siya pagkuway pagak na natawa. Ano? Ayos lang ako? Hello, nagpapatawa ka ba? Siyempre hindi no. Ano ba kasing iniisip mo at kung ano-anong lumalabas dyan sa bibig mo? Hindi makapaniwalang anya. Wala siyang pakialam kung medyo lumakas ang boses niya dahil pakiramdam niya hindi na siya humihinga pa sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. At naiinis siya dahil para namang baliwala lang dito ang nangyayari sa kanya. As if namang alam niya kung ano talaga nararamdaman mo, Maureen. Sita niya sa isip. Anong iniisip ko? Ikaw. At kung magpapakasal ka sa akin, wala nang rason para tanggihan mo pa ako. Wika nito. Alam mo, basta makuha mo ang gusto mo, gagawin mo talaga ang lahat, ano? Oo naman. Para ano pa't naging ganito ako ka-successful. Successful ka nga pero hindi mo naman inaayos ang mga desisyon mo. At ano namang mali sa sinasabi ko? Hindi ba tama lang na kapag kasal na tayo, wala namang hahabol sa'yo? Napatlaltak siya. Siguro mas mainam na magpa-check up na rin tayo bukas, Calix. Bakit naman? Kunot noong tanong nito. Dahil wala ka na sa tamang pag-iisip, okay? Hindi ko rin alam kung tama ba talagang nagdedesisyon ka para sa sarili mo. Kasi parang ikakapahamak mo yan eh. What if nagkataon na gold digger ako? Wala na, tapos na ang laban. Baka na-scam na kita. Umayos ka at wag mo basta pinapamigay ang pinaghirapan mong yaman. Si Calix naman ang napailing. Hindi ako baliw, okay? Alam ko lahat ng sinasabi ko. At alam ko rin na hindi ka mapagsamantalang tao. Paano mo naman nasabi na hindi ako mapagsamantala? Basta alam ko at dama ko. Kaya nga inaalok kita ng kasal. Kaysa naman mapunta sa gobyerno tong yaman ko, di ba? At alam mo rin ba ang inaalok mo sa akin ay panghabang buhay na commitment? Yeah. Tinitigan siya ni Maureen. No. What no? No ang sagot ko sa lahat. At kung tapos ka na, sabihin mo lang para mahugasan ko ng ating mga pinagkainan. Pagkasabi niyon ay tumayo na ito at iniwan siya sa lamesa. Nasundan na lamang ni Calix ng tingin ang dalaga. Stay out ang kasama niya sa bahay kaya nagpresenta na si Maureen na maghugas ng pinggan tuwing gabi. Napabuntong hininga si Calix nang tuluyang mawala sa paningin niya ang dalaga. Hindi rin niya alam ang nangyayari sa kanya, pero sigurado siyang hindi niya gustong mawalay sa kanyang paningin si Maureen. Mula nang magising siya at magisnan ang maamo nitong muka, pati na ang bilugan nitong mga mata, hindi na ito mawala sa isip niya. Para bang naging side effect yon ng naging kalagayan ni Calix dahil boses ni Maureen ang palagi niyang naririnig. At sa paglipas ng mga araw, hinahanap-hanap niya ang presensya nito sa kanyang tabi. Kaya lang, alam niya ring hindi siya seseryosohin ng babae dahil sa kalagayan niya at naiinis si Calix sa kaalamang yon. Ano, tapos ka na ba? Tanong ni Maureen na naroon na palang muli sa dining area. Yes, I'm done. Sige na, pwede mo na itong alinisin. Anya bago kinuha ang walker at tumayo. Alalayan na kita. Anito na nasa tabi niya. No, kaya ko na to. Sige na, gawin mo na ang lahat ng gagawin mo at matulog ka na rin pagkatapos. Magpapahinga na rin ako. Hindi na hinintay pa ni Calix na sumagot ang babae. Mabilis niya itong tinalikuran at nagtungo sa kanyang silid na naroon lamang din sa unang palapag.
Tuloy-tuloy siya sa may balcony at naupo roon habang tinatanaw ang magandang kabundukan. Halos 30 minuto siyang nanatili roon. Nag-iisip ng kung ano-ano, bago tuluyang pumasok sa loob at inayos ang sarili saka natulog. Hindi alam ni Calix kung gaano nakatagal siyang nakatulog, hanggang sa bigla na lang niyang nakita ang sarili sa isang madilim na lugar. At kahit na anong lakad o takbo ang gawin niya, hindi siya makaalis doon. Damang-dama niya ang takot, pagod at ang pagnanais na sumuko. Subalit ilang saglit pa, isang malamig na tinig ang naulinigan niya. Calix? Calix? Anong tinig na kilalang kilala niya, kasunod ng pagbukas ng kanyang mga mata. Maureen! Walang sabi-sabi niyakap niya ang dalaga na alalang-alalang nakatingin sa kanya. Oh God! Akala ko hindi na ako magigising. Akala ko mananatili na lang ako dun. Akala ko hindi na kita makikita. Akala ko, shh! It's okay. Panaginip lang yon. Hindi yun totoo. Narito lang ako sa tabi mo. Hindi ako mawawala. Malumanay nitong wika kasunod ng paghaplos sa kanyang likod. At yun ang unang beses na nakaramdam siya ng kapanatagan sa presensya ni Maureen. If women feel secured in the arms of the man they love, ganoon din ang nadarama niya. He felt secure, like he was finally home. Mas hinigpitan pa ni Calix ang yakap sa babae. Please don't leave me, Maureen. Please. Okay, hindi ako aalis. Dito lang ako, okay? Okay. Now go back to sleep. Binitiwan ni Calix ang dalaga at tinitigan ito sa mga mata. I'm scared. Sa kauna-unahang pagkakataon ay pag-amin niya. Bahagyang umiti si Maureen at hinaplos ang kanyang pisngi. Napapikit naman siya dahil sa kakaibang sensasyong hatid niyon. Don't worry, I'm just right here, Calix, okay? Huminga siya ng malalim bago nagmulat. Hindi ka aalis? Parang batang tanong niya. Hindi, dito lang ako. Salamat. Higa ka na dito sa tabi ko. Napangiti si Calix nang tabihan siya ni Maureen. Pagkatapos, muli niyang ipinikit ang mga mata habang nakayakap sa dalaga, hanggang sa makatulog siyang muli. Mabilis na lumipas ang mga araw at halos full recovered na si Calix. Kaya lang, sa halip na matuwa ay nakadarama siya ng pagkabahala. Dahil kapag magaling na siya, tiyak na hindi niya sila magkakasama ni Maureen, ang tanging taong kinakapitan niya sa mga sandaling yon. I told you you're doing it wrong. Anang boses ng isang lalaki. Sinundan yon ng mga hagik-hik ni Maureen. Napakunot ang noon ni Calix. Hawak ang tungkod ay paika-ika siyang naglakad patungo sa kusina kung saan nagmumula ang ingay. Yeah, you told me that when I almost broke my phone, cheater. Anang babae na naabutan niyang hawak-hawak ni Pierre ang kamay at minamasahe yon. Parang umakit lahat ng dugo ni Calix sa kanyang ulo. What's with the commotion? Malamig niyang tanong sa dalawa. Nilingon siya ng mga ito. Halatang nagulat pareho lalo na si Maureen na agad na binawi ang kamay sa pagkakahawak ni Pierre ang kanyang therapist. Oh, hi Mr. Reed. I was just teaching Maureen some basic massage and she did it wrong. Sagot ni Pierre. Binalingan ni Calix si Maureen. Yeah, he's right. I'm asking for some tips para naman kapag tayo lang, magagawa ko rin yun sa'yo para ma-relax ang katawan at muscles mo. Mabilis na paliwanag ng dalaga. Okay, let's get started. Anyang naroon pa rin sa dibdib ang inis na nadarama. Tahimik na sumunod kay Calix si Pierre, patungo sa gym niya. At habang tinitherapy siya nito, hindi niya maiwasang pagmasdan ng lalaki. He's a Canadian with a stable job, and this guy is single. Maganda rin itong lalaki at tiyak na kahit sinong babae ay pwedeng mahulog dito. Kabilang na si Maureen. Do you like her? Tanong ni Calix kay Pierre pagkatapos ng session nila. Who are you talking about, Mr. Reed? Maureen. Well, she's attractive and nice. So you like her? Kumpirma ni Calix sa seryosong tinig. Tumingin sa kanya si Pierre. Character-wise, Maureen is quite a good catch. So yeah, I do like her. Sagot nito. Are you going to ask her out? Not at the moment. Good. Mabilis na sagot ni Calix bago tinalikuran ng lalaki. Talagang good dahil hindi na mangyayaring gusto mo. Uunahan na kita. Sabi niya sa sarili at nagtuloy-tuloy sa kanyang silid. Naabutan niya roon si Maureen na inihahanda ang kanyang damit. Kusang umangat ang sulok ng labi niya. He really finds her well suited in this house, na para bang doon talaga nararapat ang dalaga. Ah, nariyan ka na pala, Calix. Ani Maureen nang makita siya. Ngumiti ito dahilan para maging eratiko ang tibok ng kanyang puso. Yeah, alam na alam mo naman kung anong oras natatapos ng session ko, hindi ba?
Oo nga, kaya nga inihanda ko ng susuotin mo eh. Gusto mo bang mag-hot tub ngayon? Mas marelax niyo ng muscles mo. Nakangiting lumapit si Calix sa dalaga. Hindi na muna, may pupuntahan kasi tayo. Pupuntahan? Saan? Basta. Formal ba? Nope, mamamasyal lang tayo, Maureen. Mamamasyal? Yes, kaya habang naliligo ako, magbihis ka na. Matagal siyang tinitigan ng dalaga bago ito tumango. Okay, pero ihahatid ko muna si Pierre sa... Wag na, malaki na siya. Putol niya sa sasabihin nito. Kaya na niya ang sarili niya, Maureen. Ang mabuti pa, tulungan mo na lang ako dito sa damit ko. Medyo nangalay ako kanina sa session namin eh. Ganoon ba? Baka mas kailangan mo magpahinga. Saka na lang tayo lumabas. Nag-aalalang wika nito at madaling inalalayan si Calix paupo sa gilid ng kama. Hindi, nangalay lang talaga ako, pero kaya ko naman. Talaga ba? Yeah, just help me take off my shirt. Okay. Hindi madalas humingi ng ganoong tulong si Calix kay Maureen. Pero kapag ganoong nakikita nito ang hubad niyang katawan, natutuwa siyang makita ang reaksyon nito. Namumula kasi ito at titig na titig sa dibdib niya. Hindi naman ako mukhang mataba, no? Untag ni Calix rito pagkatapos maalis ang t-shirt niya. Ha? Ang sabi ko kung tumataba na ba ako. Tumataba? Hindi ah. Sinong may sabi? Kasi kung makatiti ka sa akin, parang nag-iba na ang itsura ko eh. Ano? Hindi kaya. Hindi kita tinititigan, ano? Anito sabay iwas ng tingin. Talaga ba, Nurse Maureen? Sinilip ni Calix ang mukha nito na muli nitong iniiwas. Bakit namumula ka? Anong namumula? Hindi no. Then look straight into my eyes. Dahan-dahan naman itong lumingon bago siya tinitigan sa kanyang mga mata. What do you see, Maureen? Do you find me attractive? Ha? Bakit naman napunta dyan ang usapan? Because I want to know your opinion. Ano, gwapo pa rin ba ako? Nanghihinayang ka pa rin ba sa akin? Oo, hindi lang, Maureen. Bakit mo kasi tinatanong, Calix? Natawa siya. Kasi nga gusto kong malaman ang isasagot mo. Ganoon ba ako ka-importante para lang hingian mo ng opinyon? Yes. Walang gatol na tugon ni Calix. Hindi rin niya hinihiwalayan ng tingin ang mga mata nito. Lumunok si Maureen. Alam mo naman na ang sagot dyan. Alam? Paano ko malalaman kung hindi mo sinasabi? Peking umirap si Maureen. Hay nako, ang kulit mo talaga. Oo na, gwapo ka na. Happy? Napangiti si Calix, abot hanggang sa mga mata. Yeah, sige na. Pumunta ka na sa kwarto mo at magbihis ka na bago pa magbago ang isip ko. At pati itong sweatpants ko ipahubad ko na rin sa'yo. Ano? Ninisihan lang ni Calix ang gulat na dalaga. Pagkatapos, napahagalpak siya ng tawa nang bigla na lamang itong kumaripas ng takbo. Ay nako, Maureen. You really make me happy all the time. Iiling-iling niyang wika sa sarili bago nagtungo sa banyo. Samantala, halos mag-apoy na ang magkabilang pisngi ni Maureen dahil sa kabang hindi na yata mawawala pa. Sanay na siyang tinutukso ni Calix, pero iba ang nangyari kanina. At kung hindi siya kumaripas ng takbo, baka ipinagkanulo na lang siya ng sariling katawan. Ano bang kaibahan ni Calix sa ibang lalaki na naging pasyente mo? Sanay ka nang makakita ng hubad na katawan, Maureen, dahil parte na yan ng trabaho mo. Tapos ngayon, feeling mo dalagan-dalaga ka? Sita niya sa sarili habang naghahalikwat ng damit na maisusuot. Panay ang iling niya sa bawat damit na makita niya sabay hagis sa kanyang kama. Ito na lahat? Wala nang iba? Frustrated niyang tanong sa sarili. At talagang magmamaganda ka ha? Mamamasyal lang kayo, okay? Mamamasyal lang, hindi to date. Buska ng kabilang bahagi ng isip niya. Sa inis, isang high-waisted skinny jeans ang kinuha niya na pinaresa ng isang puting semi-crop top na long sleeve. Pinatungan niya yon ng itim na leather jacket. Ang buhok niyang lagpas balikat ay hinayaan lamang niyang nakalugay. Hindi naman mainit at mahangin din. Tamang-tama sa gagawin nilang pamamasyal. Paglabas ni Maureen sa kanyang silid, saktong bumukas ang kwarto ni Calix. Madali niya itong pinasadahan ng tingin. Simple lang ang suot nito. Na hindi ang damit na hinanda niya kanina. At para bang nag-usap sila dahil bukod sa pareho ang kulay ng kanilang mga damit, pareho rin silang naka-leather jacket. Same taste, same mind. Anito nang lapitan siya. Nakatungkod pa rin ito dahil medyo iika-ika pa ito. Nagkataon lang siguro, sir. Well, may mga bagay-bagay na nangyayari sa atin na sa tingin ko hindi lang nagkataon. Pero bago natin mag-usapan yan, lumabas na tayo. Iniaraw ng lalaki ang siko sa kanya
Alanganin namang kumapit doon si Maureen bago sila sabay na naglakad patungo sa pinto. Saan ba talaga tayo pupunta? Tanong niya nang nasa labas na sila. Boating? You mean, mamamangka tayo sa lake? Aha, nagawa mo na ba yun? Hindi pa nga eh. Busy kasi ako sa trabaho nitong mga nakaraang taon. Kaya ito ang naisip kong gawin kasi alam kong hindi ka madalas na lumabas. Napataas ang kilay ni Maureen. At paano mo naman nalaman? Dahil dama kong kasama kita araw-araw sa ospital. Natawa siya. Talaga ba? Oo nga, hindi naman ako magiging ganito kakomportable sa'yo kung hindi, di ba? Well, hindi mo talaga masusukat ang kakayahan ng utak ng isang tao, Calix. Kasi kita mo, kahit comatose ka noon, parang gising ka na rin. Sinabi mo pa. I was really amazed by my brain. Kasi sa lahat ng taong pumupunta sa silid ko noon, ikaw lang ang nagmarka sa utak ko. Siguro dahil alam na ng isip ko na mabuti kang tao. Compliment ba yan o binubola mo lang ako? Para sabihin ko sa'yo, hindi ako marunong mamilog ng ulo, Maureen. Tayo na nga lang. Baka maiga ang tubig sa lake kapag di pa tayo umalis. Huminga ng malalim ang dalaga at inalalayan si Calix maglakad. Hanggang sa makarating sila sa dock na ilang metro lamang ang layo sa bahay nito. May isang canoe boat doon na sigurado siyang sasakyan nila. Let me. Ani Calix nang akmang aalalayan niya ito sa pagsakay. Inilahad nito ang kamay sa harapan niya. Wag na, kaya ko naman. Tanggi ni Maureen. Ito naman, minsan na nga lang ako mag-offer ng kamay ko sa'yo tapos tatanggihan mo pa. Sinasaktan mo naman ng pagkalalaki ko eh. Hindi mo ba napapansin na madalas sa ikaw ang gumagawa nito sa akin? Kaya ngayon ako naman. Ay nako, ang dami mong sinasabi. Ito na nga. Iiling-iling si Maureen na tinanggap ang kamay ni Calix. Napangiti naman ito bago siya inalalayang makasakay sa nakaabang na bangka. Pagkatapos, sumunod naman ito. Do you know how to paddle, Calix? Of course. Kaya mo ba talaga? Kasi hindi ako marunong eh. Don't worry, kayang-kaya ko. Sagot nito at nag-umpisang sumagwan. Pareho silang marunong lumangoy dahil isa rin yon sa ginagawang therapy ni Calix. Mas magaan kasi ang katawan ng tao kapag nasa tubig. Hinayo ni Maureen ang kagandahang nakapaligid sa kanila na may ngiti sa mga labi. Maaliwalas ang langit na may mangilan-gilang kaulapan. Kitang-kita sa kinaroroonan nila ang Canadian Rockies at ang snow sa ibabaw niyon. Habang tinatangay ng mabining hangin ng aromang nagmumula sa mga pine trees sa paligid. Napakabango niyon kaya ilang beses din niyang pinuno ng sariwang hangin ang dibdib. Ang lawa naman ay parang salamin ang ibabaw. Napakalinaw at kumikislap. And what amazed her more is the color of the lake. Pinaghalo yung asul at berde na para bang kulay ng mga puno sa paligid. Beautiful, isn't it? Ani Calix. Lumingon siya rito. Yeah, ngayon ko lang talaga napagtuunan ng pansin ang lugar na to. Well, gusto mo pa rin bang dito manirahan? Napailing si Maureen. Ayan ka na naman eh. But I'm really serious this time. Napatitig siya sa abuhing mga mata ni Calix na para bang may ibang nais ipahiwatig. Biglang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib at nang hindi niya matagalan ang pagtitig nito, tumingin siya sa lawa. Hindi ka pa rin ba naniniwala sa akin, Maureen? Napabuntong hininga siya at tumingin dito. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari, Calix? Tumigil ito sa pagsagwan. I want us to be real. Really? Hindi kaya dala lang yan ang nangyari sa'yo? O kaya dahil nasaktan ka ng husto? You mean I'm using you as my rebound? Yes. No, of course not. Kailanman ay hindi ko naisip ang bagay na yan, Maureen. Ano nga ang totoo? Sinasabi ko na nga, hindi ba? Hindi mo lang kasi ako pinapakinggan. Sandaling natigilan si Maureen, pagkuway tumingin sa paligid. Kaya mo ba ako dinala rito, Calix? What do you mean? Kunot noong tanong nito. Dahil hindi na ako makakatakbo pa kung sakasakali, hindi na rin ako makakaiwas sa'yo. So you're avoiding me to avoid this kind of conversation? Ganun bang nais mong sabihin, Maureen? Ano pa nga ba sa tingin mo? Why? Because your mind is not yet stable. At sino ka para sabihin sa akin yan? Doktor ba kita? Calix, napabuntong hininga to. I know what I'm doing, Maureen. I know what I'm saying. And for the record, my mind is clear like this lake. Hindi ako nababaliw, pero malapit na siguro kapag hindi ko pa sinabi sa'yo ang totoong nararamdaman ko. Maureen, wait. Don't say it, Calix. No, I'll say what I need to say, because it's the right thing to do. I love you. Not just I like you, but I love you, Maureen. That's what I truly feel for you.
Nabigla siya sa revelasyong yun ng lalaki. Pakiramdam niya, sandaling tumigil sa pag-ikot ang mundo. Ganoon din ang pagtibok ng kanyang puso. I'm not insane, okay? Pagpapatuloy ni Calix. Believe me, hindi ko rin alam kung paano to nangyari. Pero nang magising ako mula sa boses mo, I knew something within me has changed. Hindi to dahil sa nakoma ako o ano. Hearing your voice every day, your rants, your giggles, your laughters, I think my mind wondered who this person might be. Kaya siguro ako nagising kasi gusto kong mas makilala pa kita. You know, it was really hard to explain. Basta pagising ko isang araw, takot na akong mawala ka sa akin. At kung hindi ito pagmamahal, then tell me what it is. Mariing nakagat ni Maureen ang pang-ibabang labi habang nangingilid na ang mga luha. Totoo ba talaga yan? Paano si Shera? Garalgal ang tinig na tanong niya. Shera was out of the picture, Maureen. Matagal na siyang walang lugar dito sa puso ko dahil sa'yo. And you just didn't wake me up. You also healed every single piece of me. Kaya ikaw na ngayon ang nagmamay-ari ng puso ko. Napangiti siya kasabay ng pagtulo ng mga luha. Well, hindi ko talaga ina-expect to. Ako rin naman, sagot ng lalaki. Dahil ba nakoma ka? Hindi. Dahil na-trigger ako kanina nang makita ko kayo ni Pierre. Sabi ko sa sarili ko, uunahan ko na siya. Napahalakhak si Maureen. Nagsiselos ka? Manghang tanong niya kay Calix. Hindi ba halata? Kung tinanggap mo na kasi ng unang proposal ko, hindi na sana ako magkakaganito. Muli siyang napahalakhak. Hey, don't you think you're being rude to me? Stop laughing, okay? Seryoso ako. Tumigil naman siya. Hindi ko lang kasi talaga mapaniwalaan ang nangyayaring to. I thought kailangan ko pang pigilan ang nararamdaman ko sa'yo bago pa ako mahulog ng husto. Natigilan si Calix. You mean, gusto mo rin ako? Sus, parang totoo ang gulat mo ah. Hindi nga, gusto mo rin ako. Is that true, Maureen? Well, I think, just like you, hindi lang kita gusto. Sa loob ng halos 4 na buwan, nakita ko na ang lahat-lahat, pati na ang mga kahinaan mo. I saw you when you're down. I witnessed when you're happy, even with small things. Naging parte ka na ng buhay ko sa araw-araw, kaya ang hirap pigilan ng sarili ko. You know, Calix, you made me happy. At madalas mong ipadama sa akin na ito ang tahanan ko. Sa piling mo. Madamdaming wika nito. Really? Hindi joke? Hindi nga. Mahal rin kita. Pero kung ayaw mong maniwala, edi ikaw ang bahala. Basta ako, no. Of course naniniwala ako. Agad na putol ni Calix dito. At hindi na nag-iisip ang dinukwang si Maureen. Isang mabilis na halik sa mga labi ang iginawad niya rito. Subalit nang akmang lalayo na siya, ipinulupot nito sa kanyang batok ang 2 kamay at siniil siya ng nagbabagang halik. Napangiti si Calix. Hinayaan lamang niya si Maureen hanggang sa pakawalan siya nito. Am I your first kiss? Nanunod yung tanong niya rito. Namula ang dalaga. Hindi nagkaroon din naman ako ng boyfriend nung college. Really? Pero bakit parang hindi ka naturuan ng tamang paghalik? Ano? Hinampas siya nito sa braso. Marunong ako no? Kinakalawag lang kasi 8 years ago pa yun. Well, okay lang naman sa akin because I love teaching you things. Patuloy na panunod yun ni Calix. Bahagya siyang itinulak ni Maureen ng kanyang ikinatawa. Umayos ka ha? Baka gusto mong bawiin ko ang pagsagot ko sa'yo, Calix. Uy, hindi na pwede. Ano to, laban o bawi? Natawa na rin ito. Mahilig ka pala sa mga game shows ha? Oo. Minsan nga sali tayo sa Family Feud. Magka-team tayo? Nope. Team Antinor versus Team Reed. So you mean isasama mo si Mr. Thomas? Well, why not? Para naman magkaroon na rin siya ng love life. Nakangising tugon ni Calix. Sus, dami mo talagang alam. Pero paalala ko lang, kapag sumali tayo sa Family Feud, baka maghiwalay rin tayo kaagad. At bakit naman? Kasi ayaw ni Daddy nang natatalo. Hindi na lang pala. Napahalakak si Maureen. Ang bilis magbago ng isip Kasi naman, tingin ko sa tatay mo, napakabait niyang tao. Ganoon din ang nanay at 2 kapatid mo. Matagal nang kilala ni Calix ang pamilya ni Maureen dahil madalas nitong kausap ang pamilya sa Pilipinas. At minsan nakikisali siya sa kwentuhan ng mga ito. Siguro, namimiss niya talaga ang magkaroon ng isang malaking pamilya. Mabait naman talaga sila. Ayaw lang talaga ni Daddy na uuwing talunan. Sagot ni Maureen. Competitive, ha? Yes po. Napangiti si Calix. I think now I know the reason why I woke up from coma. At ano naman yun?
Hindi ano. Sino? At ikaw yun, Maureen. Ikaw. Mariin itong nakagat ang pang-ibabang labi bago tinakpan ang muka at impit na tumili. I love you, Maureen. Ngiting-ngiting wika niya. Hinamig naman ito ang sarili at tiningnan siya. Lumunok din ito bago sumagot. I love you too, Calix. Siya naman ang kinilig. Dama rin niya ang tila mga paru-parong nagliliparan sa kanyang tiyan. Sabi nila, yun daw ang sign na in love ang isang tao. Pero para kay Calix, hindi lang siya in love sa pagkakataong yon. He had finally found his true love. His home, the place where his heart truly belongs. And it's right there, in Maureen's arms. Nang tuluyang gumaling si Calix, niyaya nitong umuwi sa Pilipinas si Maureen. Aasikasuhin daw ng binata ang bagong branch ng itatayo nitong negosyo sa bansa. Hindi naman humindi si Maureen. Sa kasalukuyan ay bumalik na siya sa pagiging nurse sa St. Therese mula nang matapos ang kontrata niya kay Calix. Ilang taon na rin siyang OFW kaya namimiss na rin talaga niya ang kanyang pamilya. Magandang pagkakataon ng alok ng kanyang nobyo na makauwi. Hindi nga nagtagal ay nasa Pilipinas na sila. Mabuti at pinayagan siyang mag-leave ng ospital na pinagtatrabahuhan na tangin niya nilakad din ni Calix. Aba, talaga bang totohanan na ito? Tanong ng kanyang ama habang sakay na sila ng kanilang family van. Sinundo sila ng mga ito sa airport. Ano pong ibig niyo sabihin, Daddy? Tanong ni Maureen. Ang ibig kong sabihin, ito na bang si Calix ang mamanugangin ko, anak? Tanong nito sabay sulyap sa lalaking nasa passenger seat. Sila ng kanyang ina ay nasa front row sa back seat habang ang dalawa niyang kapatid ay nasa likod. Ang driver nila ay ang kanyang ama dahil wala naman silang ibang driver. Dad, yun ay kung tatanggapin niyo ho ako. Mabilis na putol ni Calix sa kanya. Aba, oo naman. Mabait kang bata, Calix. At alam kong nasa mabuting kamay itong si Maureen. Sabi ng kanyang ama sabay kindat sa kausap. Narinig mo yun, love? Pwede na raw. Lumingon pa si Calix sa kanya. Napailing na lang si Maureen. Ay nako, kakauwi pa lang natin kung ano-ano na namang sinasabi mo. Eh bakit? Ayaw mo ba, love? Siyempre gusto. Hindi na nagpapakipot pang sagot niya na sinundan ng hiyawan ng kanyang pamilya. Parang bigla ay naging cheerleader nila ang mga ito. Kung ganun pala, Calix, tamang-tama na narito na tayo. Anunsyo ng kanyang ama. Napakunot ang noon niya at tumingin sa labas. Wala sila sa bahay nila sa Paranaque. Amihan's Farm Resort? Base ni Maureen sa signage na nilagpasan nila. Anong ginagawa natin dito? Secret, ate. Sagot ni Mia na siyang sumunod sa kanya. Kumindat pa ito. Anong secret ka dyan? Binalingan niya ang nobyo. Calix, ikaw bang may pakana nito? You heard your sister. It's a secret. Sabi nito bago binalingan ng kanyang ina. Mami, kayo nang bahala sa anak nyo. Napalingon naman si Maureen sa ina. Mami, ano to? Secret nga, anak. Sagot ng kanyang ina na hindi na yata mawawala ng matamis ng ngiti sa mga labi. Ang kulit ni ate. Wika naman ni Milo na mabilis na bumaba ng van kasunod ni Mia. Ganoon din ang ginawa ni Calix at ng kanyang ama. Mami, muling baling ni Maureen sa ina. Nakangiting hinaplos nito ang kanyang pisngi. Palagi mong tatandaan na proud kami sa'yo. Mahal na mahal ka namin, anak. At salamat sa pagsasakripisyo mo para sa ating pamilya. Mami, pinakakaba niyo naman po ako eh. Ano ba talaga to? This is something that will make you happy, anak. Sagot nito. Dati ring nurse ang kanyang ina habang ang kanyang ama naman ay mekaniko. Pero masaya na naman po ako, Mi. Ang ibig kong sabihin, magiging mas masaya ka pa, anak. O sige na, dito ka na muna. Sumunod ka na lang after 5 minutes, okay? Bili nito na lalo niyang ipinagtaka. Pero hindi na pinigilan ni Maureen ang ina nang bumaba ito. Sumandal siya sa kinauupuan habang panay ang tingin sa kanyang wristwatch. Kung ano-ano nang pumapasok sa isip niya, hanggang sa magsaktong 5 minuto na. Tumayo si Maureen at lumabas ng van. Tinungo niya ang pintong pinasukan ng ina, kaya't nagulat siya nang makitang maraming tao roon, na halos lahat ay kamag-anak nila, habang si Calix naman ay nasa pinakagitna ng bulwagan. Unti-unting naglakad si Maureen patungo sa kasintahan. Sinabayan yon ng mabining tugtog na pumapailan lang sa ere. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya bago binalingan ng mga taong naroon. Nagulat pa siya nang makita si Mr. Thomas na malapad ang ngiting nakatingin sa kanila. Dahil hindi naman nila ito kasamang bumiyahe, sakay sila ng private plane ni Calix na ayaw pa sanang pagurin ang kanyang pamilya para sunduin sila. Pero nagpumilit ang daddy niya.
kaya hindi na nakatanggi pa ang kanyang kasintahan. Ito ang isa sa mga rason kaya ginusto kong umuwi tayo, love. Masuyong ani Calix, dahan-dahan itong lumayo sa kanya, dumukot sa bulsa, at lumuhod sa kanyang harapan. Napasinghap si Maureen nang buksan ng binata ang hawak nitong maliit na kahon. Tumambad sa kanya ang napakagandang diamond ring na kulay pula. Calix, nangingilid ang mga luhang sambit niya. Humiti ito ng pagkatamis-tamis. Maureen ng tenor, alam nang nasa itaas kung bakit ako nagising. At yun ay dahil sa'yo. Kaya ngayon, gusto kong ipakita sa lahat ng mga taong narito at sa lahat ng taong nagmamahal sa'yo kung gaano kita kamahal at kung gaano ko gustong pasayahin ka habang buhay. Will you marry me, Maureen ng tenor? Punong-puno ng pagmamahal na tanong nito. Sunod-sunod siyang tumango kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga luha. Of course, Calix. Yes. Tugon niya na umiiyak sa saya. Yes! Madaling isinuot ni Calix sa kanyang palasinsingan ang singsing bago ito tumayo at siniil siya ng halik. Umani naman yun ng malakas na palakpakan at hiyawan mula sa mga taong nanonood sa kanila. Kasala na! Sigaw ng kanyang ama. Natatawang naghiwalay sila. I love you, love. Wika ni Calix. I love you too, my sleeping billionaire. Tugon ni Maureen at nagyakap sila sa harap ng mga bisita. 3 buwan nang lumipas, sa Pilipinas na rin idinaos ang kasal ni Maureen at Calix. Pagkatapos niyon ay inayos ni Calix ang branch ng negosyo nito sa Pilipinas. Meron na rin pala itong ilang properties sa bansa. Dahil na rin sa nanay nito, at ang isa roon ay pinatayuan nila ng magiging bahay nila kapag uuwi ng bansa. Nang maayos na ni Calix ang lahat, bumalik na sila ng Canada. Hindi siya nito pinag-resign sa trabaho. Ang sabi lang nito, gawin niya ang gusto niyang gawin at susuportahan lang siya nito. Kaya nang mabuntis siya at isilang ang panganay nilang lalaki, siya na mismo ang nagpaalam sa asawa na titigil muna sa pagtatrabaho para mabantayan ang kanilang anak. Wala siyang narinig na kahit na anong pagkontra mula kay Calix. Napaka-supportive nito sa lahat ng desisyon niya. Ganoon din naman siya rito. Kaya nga ipinagpapasalamat niya na nakilala niya ang isang tulad nito dahil wala na siyang mahihiling pa kundi ang makasama ito at ang anak nila habang buhay. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.